Ang pag-aaralan po natin for this particular morning ay very familiar, I'm sure, na passage. Pero napakarami niyang important lessons as I was looking into this. So, hindi lingid sa inyo ang kwento ng Genesis chapter 22. Ano nga bang Genesis 22? Genesis 22 ay yung pagtawag ng Diyos kay Abraham para ialay ang kanyang anak. Very, very familiar story, pero isa sa pinakamagandang kwento, kaya madalas siyang nauulit dahil napakaraming lessons to learn. Pero tandaan natin, this is the final and greatest test of Abraham's faith. Ibig sabihin, yung mga naunang siyam na pagsubok kay Abraham, medyo hindi niya naipasa eh. Pero pagdating dito sa pinaka-final test, magpapakita ito ng totoong pananampalataya ni Abraham sa Diyos. And again, even at this early stage, makikita natin, it is only a foreshadow o pinapakita ang gagawing sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. Mahalagang mai-connect natin yon. Now, para sa mga Jews, ang tawag nila sa kwentong ito is the binding of Isaac. Sa Hebrew term nila, Akedat Yitzhak. Or simply binding, yung pagtatali, Akedah. May 7 lessons tayong matututunan at least sa bahaging ito, lalo na patungkol sa totoong pananampalataya. So, we must recognize what true faith is and ano yung hindi totoong pananampalataya. So, mabilis kong babanggitin and then we will tackle each one a little later. True faith is, first of all, tested so you can trust it. Sinusubok ang pananampalataya. Secondly, it is responsive to God's calling. Tumutugon sa panawagan ng Diyos. Thirdly, it submits to the will of God. Nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pang-apat, true faith trusts in God's word. Nagtitiwala sa salita ng Diyos. And syempre, ang totoong pananampalataya, sumusunod sa Diyos. It obeys God. And then true faith is perfected through Jesus' sacrifice. Yun, yung kalubusan ng pananampalataya ng isang Kristiyano sa ginawa ng Panginoong Kristo. And then lastly, number 7, true faith is rewarded by Jesus in heaven and here on earth. May pakinabang dito sa lupa, pero much more sa kalangitan. Tingnan natin isa-isa. Nung sinubok ng Diyos si Abraham, ano bang dahilan? Ba't kailangan niyang subukin itong si Abraham? Alam niyo ba, dito gustong ipakita ng Diyos kay Abraham, sino ba yung totoo niyang mahal? Alam, makikita pa natin yan. Para makita ni Abraham, sino ang kanyang totoong mahal? Ang Diyos ba talaga? Later, makikita natin yung kanyang pinakamamahal na anak. Again, this is given para yung kanyang pananampalataya ay tumatag at lalong maipakita na ang Diyos nga pala. So, tandaan natin, kung totoo yung pananampalataya natin, susubukin din yan ng Diyos. Hindi pwedeng hindi. Pangalawa, nung inutusan ng Diyos si Abraham, tumugon siya ng mabilis. Hindi niya binaliwala. At ang sabi doon, later as we would look at the text, hindi siya nagmatagal. At doon tayo minsan nahihirapan, alam nating may kalooban ng Diyos, nagtatalo yung isip natin, ayaw nating humakbang agad sa pananampalataya para sumunod. Alam na natin eh. Si Abraham, hindi siya nagdalawang isip. Bagamat, later makikita natin, tatay siya. Meron siyang struggle. Sigurado yon. Pero ginawa pa rin niya. Ang ibig sabihin, gusto ipakita ng Diyos yung pananampalatayang totoo, tumutugon sa panawagan ng Diyos, hindi babaliwalain yan ng isang may pananampalataya. Pangatlo, kay Isaac makikita natin, nagpasakop din siya. Bakit? Yun lang fact na siyang tagabuhat ng mga kahoy na gagamitin sa pangsunog, hindi magaang yun. At later makikita natin, hindi siya nagreklamo kahit nagtatanong siya, handa rin niyang ialay yung kanyang buhay. So, yung totoong pananampalataya, handang magpasakop sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Pangapat, sa pagtitiwala ni Abraham sa Diyos, iniisip niya na ang Diyos magkakaloob ng substitute sacrifice. Yung
Bukod sa kanyang anak, of course, pwede naman na magkaloob ang Diyos. Or kung hindi, later makikita natin sa Hebrews, kaya niyang buhayin yung anak ko. Kaya siya susunod. Ang ibig sabihin, ang Diyos, pinapakita niya, ang totoong pagtitiwala sa Diyos, pagtitiwala sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. Hindi mo pwedeng paghiwalayan yun because when you do not believe God's word at yung kanyang mga pangako, then we're not actually believing in the author sa nagsabi nito. Now, naghihintay si Abraham marahil habang papunta sila doon, anong ipapadala ng Diyos na substitute sacrifice, walang dumating. Nung nakita niya nang walang dumating, handa niyang gawin without questions, reservation. Yun yung tinatawag nating unquestioning obedience. Susunod siya, maaaring hindi nga niya naiintindihan, pero susunod siya. Naiintindihan niya yun Kaya ng Diyos buhayin si Isaac kahit patay na siya. So, ang totoong pananampalataya, handang magtiwala sa Diyos at sumunod kahit hindi natin naiintindihan lahat. Ang tandaan nyo, ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat, hindi niya kailangan ipaliwanag lahat sa atin. Ang mahalaga, matuto tayo sa kanyang salita and then to begin to follow. Sixthly, yung moment of sacrifice, ang sabi sa text, the angel of the Lord. Sa New King James, yung angel is capital A. Sa ating King James, maliit na A lang siya. Sa ibang translation, ganun din yata mga modern translation because pinapakita nito, ito yung pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo bago pa siya ipanganak sa Bethlehem. Alam niyo naman, di ba, on Old Testament, maraming pagkakataon ng Panginoong Jesucristo, nagpahayag siya, nagpakita siya, kumilo siya, at sinabi niya, wag nang ituloy. At dun nagkaroon ng isang ram na nahuli yung kanyang sungay dun sa halamanan. At yun, again, points to the sacrifice of the Lord Jesus Christ. So, pinapakita ng Diyos, ang totoong pananampalataya, nilulubos ng Diyos kapag nakilala natin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang sakripisyo. Hindi po pwede sabihin ng isang tao, naniniwala naman ako sa Diyos, pero hindi niya kilala ang Panginoong Jesucristo o ayaw niyang makilala ang tagapagligtas. Hindi totoong pananampalataya iyon. And then finally, ginantimpalaan ng Diyos si Abraham at ang kanyang lahi. Imagine, tayo daw tawag, we are of the seed of Abraham. Descendants tayo ni Abraham. Bakit? Because of faith. Hanggang sa atin umabot ang biyayang iyon. So, hindi natin pwedeng limitahan o sukatin na sabihin natin, pag sumunod ako, mahirap, baka walang mangyari, mag-iba. Well, may magbabago of course. Pero hindi mo malalaman kung gaano kalaki ang pwedeng gawin ng Diyos sa pagsunod ng kanyang mga anak. At huwag niyo ring baliwalain, on the other hand, yung nagagawa ng pagsuway. Marami ring consequences minsan, di ba? Yung pagsuway natin sa Diyos. So as we go to our text, tingnan natin, Genesis chapter 22, napakalinaw ng instruction, wala dito yung iniiwan para kay Abraham na ikaw na bahala. Napakalinaw, lahat ng detalye makikita niyo kung saan, anong gagawin. Kaya wala nang pwedeng sabihin na, hindi ko naintindihan Napakalinaw. So, ang una nating point dito, as we were saying, is about testing. True faith is tested until perfected. Yung totoong pananampalataya, sinusubok hanggang maging lubos. Kasi nagsisimula naman tayo sa pananampalatayang maliit, di ba? Yung pananampalatayang parang mustard seed. Pero hindi pwedeng manatiling ganun Ang totoong pananampalataya, sinusubok hanggang lumago, hanggang maging lubos. Again, kung makikita nyo, in-emphasize in detail gaano kahalagang utos ng Diyos kay Abraham para ialay ang kanyang anak. We are looking at Genesis 22. Ayan, para sa mga gustong tingnan ng ating text. Sa verses 1 and 2, pansinin niyo, now it came about after these things. Marami nang naganap. Pagkatapos ng mga bagay na yon, that God tested Abraham and said to him, Abraham. Maliwanag Tinawag ng Diyos si Abraham sa pangalan, tumugon si Abraham and he said, Here I am.
He said, take now, tingnan niyo yung terms na ginamit, take now your son, your only son, whom you love, Isaac. Parang dinidiin pa ng Diyos, ano? Kunin mo yung anak, yung kaisa-isang anak, yung pinakamamahal mong anak. Ang bigat nun para sa isang tatay na mahal ang kanyang anak at ialay mo siya. Remember, gaano katagal hinintay ni Abraham ang pagdating ng kanyang anak na pinangako ng Diyos? 75 years old siya nung tinawag ng Diyos. Kailan dumating si Isaac? 100 years old siya. 25 years. Sabi nyo, pagka ba naman hindi ka pa nagpasalamat sa Diyos at hindi mo minahal yung matagal mo nang hinihintay, ganun. And, kailangan niyang paalisin pa tong si Ishmael. Sabi nyo, alam natin, pagkakamali ni Abraham yan, pero sabi ng Diyos, okay, ako bahala sa kanya. Bagamat hindi maganda yung pakiramdam ni Sarah, pinaalis, kailangan siyang mamili Hindi po pwede ang pangako ng Diyos kay Isaac, hindi kay Ishmael. So, ganun ang pagmamahal ni Abraham. At napakaposible na sa sobrang pagmamahal ni Abraham, makalimutan niya ang Diyos. O pwede, hindi niya nakalimutan ng Diyos totally, pero hindi na mas mahalaga ang Diyos. At lahat tayo dumadating sa pagsubok sa buhay natin na merong tao o pwedeng bagay na pwedeng minamahal natin to the point na hindi na natin na-realize sumusobra na yung pagmamahal. Pero pag kinumpara ba natin sa Diyos, mas kitang-kitang kaibahan, ang Diyos ang pinakamahal. At ito, bagamat mahal ko to, pero kumpara sa Diyos, hindi. Malinaw ba sa atin yon? Kung si Abraham tinest, tayo rin dadaan sa ganyang pagsubok. And again, sabi ko nga, it must have been torment. Masakit sa puso ng isang tatay na mahal ang kanyang anak para ganun, iaalay niya yung kanyang anak. Wow. Pero isipin nyo, anong naramdaman ng Diyos Ama nung inalay niya yung kanyang kaisa-isang anak? Kung ganun ang naramdaman ni Abraham na isang tao, how much more God? Diba, hindi natin i-connect. Ayun. Alam niyo bang ito ang unang-unang pagkakataong ginamit yung salitang love o pag-ibig dito sa Genesis 22:2. Maraming pagkakataong babanggitin ng salitang ito, pero itong unang pagkakataong ginamit ito. At yun nga, kailangan natin i-compare yung sacrifice na ito, mahalaga, pero nagtuturo lang siya sa mas mahalaga pang sakripisyo at mas mahalagang pag-ibig, yung pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. Ang Diyos mismo nagsabi in Mark 1:11, "You are my beloved Son, and you I am well pleased." Tatandaan nyo rin, nung transfiguration, una sa baptism ng Panginoon, tapos sa transfiguration, sinabi ng Ama, ito ang pinakamamahal kong anak na aking kinalulugdan ng lubos, makinig kayo sa Kanya. Matthew 17:5. So, dito pa lang, nakikita na natin agad, kaya ginagawa to ng Diyos sapagkat siya mismo ang una na nagmahal ng higit. At yun yung kanyang anak. Pero kasama sa plano ng Diyos, ipapadala niya pa rin yung anak niya. Kung paano si Abraham kailangan mamili, kailangan ding mamili ng Diyos Bago pa niya likhain ang lahat, alam na niya ang tao babagsak sa kasalanan, pero pumili ang Diyos, ipadala niya yung kanyang anak. Kaya, alam natin yung John 3:16. Ano yan? For God so loved the world. Yun ang karakter ng Diyos. Talagang ganun siya magmahal. Kaya niya ibinigay yung kanyang kaisa-isang anak. Hindi dahil sa kamahal-mahal tayo, hindi dahil sa napakaganda, napaka-cute mo naman, napaka-andali mong mahalin. No. Makasalanan tayo. Pero ganun kalaking pagmamahal ng Diyos. At ang pwede lang tumubos ay yung kanyang anak. Diba? Tanda natin to, hindi tayo utusan ng Diyos gawin yung pinagawa niya kay Abraham. Unique yan kay Abraham Yung ialay mo yung anak mo, hindi uutos ng Diyos yan. Pero, tandaan nyo, susubukin din ng Diyos
yung pag-ibig at pananampalataya natin sa Kanya sa iba't ibang aspeto. Pwedeng sa sarili, pwedeng sa pamilya, pwedeng sa trabaho, pwedeng ano pa mang bagay na minamahal mo, palaging kailangan duman tayo. Mas higit ba sa akin ang tagumpay at kayamanan kaysa sa gusto ng Diyos? Mas higit ba sa akin ang kapakanan ng pamilya ko kaysa sa Diyos at sa pagsunod sa Kanya? We are always asked to go through that. At anong isasagot natin? Doon natetest yung puso natin at isip Tandaan niyo po, ang pananampalatayang hindi nasusubok, hindi pwedeng pagtiwalaan. A faith that is never tested cannot be trusted. Pag hindi sinubok yan, hindi mo alam kung totoo yan. Kaya napakaraming tao Tapos sabihin, nagtitiwala naman ako sa Diyos. Pero pag dumaan sa pagsubok, lapit agad sa tao. Hindi alam ang gagawin, nagpapanik. Ba't hindi ka umuna sa Diyos lumapit kung totoo yun? Mahal ko naman ang Diyos Pero sa araw-araw na decision, hindi ang Diyos ang una. Nasaan yun? Sabi lang yun Now, maraming modern translation, ginamit nila yung term na God tested Abraham. Sa ating King James, God tempted Abraham. Alam naman natin ang kaibahan. Ayon sa James 1:13, hindi pwede ang Diyos ang magtukso. Diba? Hindi mo siya pwedeng tuksoin at hindi siya pwedeng magtukso. Sabi doon, James 1:13, let no man say when he's tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. Hindi mo siya pwedeng tuksoin para gumawa ng hindi niya gusto, at hindi naman siya maglalagay sa iyo sa sitwasyon para tuksoin ka. Ang diablo ang nagtutukso. So linawin natin yon. Pag tayo dumaan sa pagsubok, sinusubukan tayo ng Diyos. Hindi Kanya tinutukso para magkasala. Gusto Niyang patatagin ang pananampalataya natin. At ang sabi sa verse 14 ng James 1, pag tayo daw nahulog sa tukso at nagkasala dahil sa sarili nating pagnanasa, we are enticed by our own lust. So mahalaga yun. So ang pagsubok, tandaan nyo, ginagamit ng Diyos para patatagin tayo. Para malaman natin. Kasi maraming bagay, minsan, hindi naman talaga natin alam Pero pag dumaan sa pagsubok, lumalabas kung sino talaga tayo at ano ang ating nararamdaman, lalo na pagdating sa Diyos. Tingnan po natin yung Jeremiah 17:9 and 10. Ang puso daw ng tao, higit naman daraya kaysa saan, napakasama. Desperately wicked. Paano mo malalaman yung puso mo masama? Kailangan ipakita ng Diyos. Kaya nga hinahumble tayo ng Diyos una bago tayo lumapit sa Kanya. Pag di ka naging humble sa Panginoon, hindi mo siya kailangan. At ang sabi doon, siya na Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip. Tinatarok niya ang puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Sinisiyasat niya tayo. We might pretend, we might show na okay naman tayo, pero alam ng Diyos ang isip at puso natin At mas maganda kung maaamin natin, Panginoon, mali pala. Mali yung nasa isip ko, mali yung desisyon ko. Sayasatin niyo po ako, Panginoon. Linisin niyo po ako sa maruming kaisipan. We must come to the point, handa tayong mag-submit sa Diyos, magpasiyasat. Tingnan niyo po yung Jeremiah 20, verse 12. Ang mahalaga doon, kinikilala niya, ang Panginoon tumatarok ng matuwid at nakakakita ng pag-iisip at puso. Kaya hinihintay niya, ipakita niyo sa akin, Panginoon. Kayo nang gumawa, kayo nang bahala sa kanila. Hindi na ako. Mahalaga, di ba? Dumating tayo sa point na handa tayong magpasiyasat sa Panginoon. Para bang ganito Pag hindi tayo nasubok, para kang sundalo na basta lalaban sa giyera, hindi mo alam kung marunong kang bumaril. Pwede ba yun? Kailan nagaganap ang training? Sa panahon ng digmaan? Siyempre hindi, bago pa. Inihanda ka na. Of course, may mga panahon, masasaba ka kahit feeling mo hindi ka pa handa. Pero for the most part, yung pagtitraining bago sa labanan. Okay? Para kang sasakay sa eroplano, pero never ka pa na nagpalipad. May mga pelikula nga minsan ang galing-galing sa flight simulation, mga games. Tapos biglang na-testing,
totoong liparan na iba yun eh. Hindi mo pagkakatiwala sarili mo sa isang ganun, walang pagsasanay. Kaya yung pananampalatayang hindi nasubukan, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Pero pag tayo sinusubok ng Diyos, pinapakita niya, pinapatatag niya yung karakter natin, yung pananampalataya, inilalabas niya sino tayo so that lalo nating makilala ang Diyos. Handa ba tayo doon na magpasiyasat sa Panginoon? At handa ba tayong magpakumbaba kapag pinakita ng Diyos yung kahinaan natin? Yun lang ang paraan, mga kapatid. Ipakita ng Diyos kung sino tayo and then magpasakop tayo sa Kanya. At kailangan matuto tayo sa mga pagsubok. Bakit ang Israel, sa dami ng mga pinakita na ng Diyos, kailangan pang umikot sa disyerto ng 40 taon? Napakalapit lang ng Promised Land. Dahil masuwain. Reklamo na hindi natuto sa mga tinuro ng Diyos. Kahit gaano karaming himala nakita nila, hindi sila nagtiwala sa Diyos. Pwedeng ganun din. Marami tayong alam intellectually, marami tayong nararanasan, pero hindi pumapasok eh. At hindi tayo natututo. Remember, 10 pagsubok na ito na binigay ng Diyos sa Siyam, hindi nakapasa si Abraham. Bakit? Unang utos ng Diyos, Genesis 11 pa lang kasi, alam na niya yung tawag ng Diyos eh. Pero naging malinaw sa 12. Pero nung sumunod siya sa Diyos na umalis sa Ur of the Chaldees, sabi kasi ng Diyos, iwanan mo pamilya mo eh. Sino sinama niya? Si Lot. Anong nangyari sa kanila? Magkaiba ng prinsipyo. Isang makamundo, Kristiyano, at yung isa gustong sumunod sa Diyos. Kailangan nila maghiwalay. Di na siya sumunod. Tapos, nung sinabi ng Diyos, diyan ka sa lupang pangako, pinakita na sa kanya ng Diyos yun eh. Dumating ang famine, tagutom. Anong gagawin niya? Tsaka nagtagtuyot. Hindi siya nagstay. Kailangan niya maghanap ng ibang source, pumunta kay Pharaoh. Ang problema, nagustuhan si Sarah unang pagsinsinungaling niya para protektahan ang buhay niya. Isa pang pagsubok, matagal ang paghihintay eh. Nainip. Tapos, ito ba namang si Sarah, nag-udyok pa, di yung alipin ko na lang, si Hagar. Sipigan mo. Kung matatag si Abraham, of course, sabi niya, hindi. Hindi rin eh, nadala siya eh. Nagkaroon ng Ishmael. So, bagsak pa rin siya doon. So, kay Abimelech, humarap na naman sila. Iba na naman to. At doon din, matanda na si Sarah, pero makikita nyo, napakaganda. Lahat ng makakita, gustong-gusto. Sabi niya, kapatid ko lang. Sabi mo, kapatid mo ka. Ganun na naman. Namana yan ni Isaac eh. Yung pagsisinungaling eh. Nangyari rin sa kanya yan, Rebecca. So, bagsak na naman sa pagsubok. At hindi siya nagsisi doon. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin, maraming pagsubok na dinadala ang Diyos para ipakita, handa ka na bang sumunod o hindi? Ready ka na ba sa next stage o hindi? Problema, pag patuloy tayo na susuway, yun, hindi tayo makakarating sa susunod na stage. At kailangan, matuto tayong aminin, Panginoon, nagkamali po ako, patawad. Di ba yun ang prayer ni David, the man after God's own heart? Psalm 139:23, alam niyo to, di ba? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Siyasatin niyo ko, Panginoon. Tingnan niyo kung may masamang bagay sa akin. Dalhin niyo ko sa tamang landas. May that be our prayer, siyasatin tayo ng Panginoon. Okay? So, lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo bumabagsak. Huwag lang natin gamiting excuse, tao lang naman ako eh. Of course, tao tayo. Pero it doesn't mean okay lang na lumayo sa Diyos o okay lang na hindi sundin ang Diyos. Anong sabi ng 1 John 1? Kapag ka daw ikaw, sinasabi mo hindi ka nagkakasala, ginagawa mo sinungaling ang Diyos at ang katotohanan wala sa'yo. Mas mabuti pang aminin natin. Pero alam nyo, yung kabutihan ng Diyos, kailangan ma-highlight eh. Sa gitna ng kahinaan, pinapakita ng Diyos yung kanyang kalakasan. Wala kasi tayong ibang lalapitan. Bumabagsak tayo madalas eh. Pero ang tanong, bumabalik ka ba palagi sa Diyos?
Palagi ka bang humihingi sa Kanya ng awa at biyaya? Kasi masaganang Diyos sa awa at biyaya. Hindi po pwede yung dati nating nagawang mali o yung kasalanan, hanggang doon na lang at di na tayo magpatuloy. Maraming ganun, di ba? Parang sobrang discouraged, ayoko na, sumusuko. Hindi wala kang pwedeng puntahan kundi ang Panginoon. Kaya nga ang paalala sa James 1:2, ano daw dapat attitude natin sa mga Kristiyano? Maging masaya sa mga maraming pagsubok. Count it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Dami na nga pagsubok, masaya pa ako. Well, kasi ang effect daw nun, alam mo, na pinapatatag ka ng Diyos. Di ba? So may mabuting dala, mas nakikilala natin ang Diyos.